Lagpas 200 chapters na rin simula noong huli tayo nagkaroon ng bagong member ng Straw Hat Crew. Pero paano kung sabihin ko sa'yo na ilang taon na ngang binibuild up ni Oda ang pagsali ng susunod na miyembro? Pre-time skip pa lang ay tinatanim na ni Oda ang mga binhi at pundasyon ng pagsali nito. Kahit pa doon sa crew ng dating Pirate King, nagawa na ni Oda na i-foreshadow ang pagdating pati na ang kahalagahan ng tauhang ito. Ngayong araw, pag-uusapan natin kung paanong si Jewelry Bonnie na talaga ang susunod na Straw Hat member. Una nating na-meet si Bonnie sa Sabaody Archipelago kung saan ipinakilala ang mga supernovas. Katulad ni Luffy, isa siyang baguhang pirata na nagsisimula ng palakihin ang kanyang pangalan at bounty. Nakilala natin siya bilang isang bulgar at matakaw na babae na kumain ng isang devil fruit na may kakayahang baguhin ang edad niya o edad ng ibang tao. Dahil ang anyo na kadalasang ginagamit niya ay yung forma ng isang dalagang babae, inakala ng marami na ito yung tunay niyang edad. Pero ang totoo, isa lang siyang 12-year-old na bata. Simula pa lang ng Egghead Arc, nakita na natin kung gaano ka-compatible itong si Bonnie sa Straw Hat Crew. Bagay na bagay itong ugali niya na pabaya, padalos-dalos at pagkamatakaw. Kung matuloy man itong pagsali niya, mukhang may bagong trio na naman ang mabubuo sa loob ng crew. Bukod sa Monster Trio at Weak Trio, meron na ring Hungry Trio. Madali ring matatanggap ni Bonnie si Luffy bilang isang captain dahil simula pa lang ng pagkabata niya, idol niya na talaga si Nika dahil sa mga kwento ng tatay niya. Tinanong pa nga niya si Kuma dati kung balang araw daw ba papalayain rin siya ni Nika at sinagot naman siya ng oo. So dun pa lang, nandun na agad yung motibasyon para sumali si Bonnie ng Straw Hats. Doon sa backstory ni Kuma, ibinunyag nga niya yung pangarap niya na tumulong sa mga inaaping tao katulad ng idolo ng lahi nila na si Nika. Resulta na rin ito ng mabait niyang personalidad pati na noong mapait na history niya sa mga Celestial Dragons. Ayaw niyang maranasan ng iba yung mga pinagdaanan niya. Ito nga ang dahilan kung bakit sumali siya ng Revolutionary Army at naging isang prominenteng miyembro nito. Sa kasamaang palad, noong nagkasakit na si Bonnie at hindi na makalabas sa araw dahil sa kondisyon nitong Sapphire Scales, kinailangan na ni Kuma na mag-quit sa Revolutionary Army at abandonohin na yung pangarap niya. Nag-focus na lang siya sa pag-aalaga kay Bonnie at paghahanap ng gamot sa kondisyon nito. Pero nagkaroon nga siya ng bagong pangarap. Kapag gumaling na si Bonnie, lilibot sila ng mundo at magkakaroon ng masayang adventure sa iba't ibang mahiwagang lugar. Unfortunately, mukhang end of the road na nga para kay Kuma. Malabo na mabalik pa ang pagkatao at kamalayan niya. Siya na rin mismo ang nagsabi sa atin pre-time skip pa lang. Alam niya na sa loob niya na katapusan niya na. So wag na nating ipilit na babalik pa siya. Dahil dito, hindi na niya matutuloy yung mga pangarap niya na tumulong pa sa ibang inaapi at mag-travel kasama si Bonnie. Pero okay lang yun sa kanya dahil sa huli, nangyari naman ang pinaka-importante. Gumaling naman si Bonnie. Pero kahit wala na si Kuma, pwede pa rin namang matupad yung mga pangarap niya. Paano? Sa pamamagitan ng Inherited Will. Ito nga ay isang konsepto na paulit-ulit na nating nakikita sa One Piece. Ito yung kapag may isang tao na hindi natapos ng pangarap niya, pwede itong manahin at ituloy ng isang tao na malapit sa kanya. Yan ang nakita natin kay Dr. Hiroloka Chopper, Corazon at Law, Nico Olvia at Nico Robin at ngayon, pati na rin kay Kuma at Bonnie. Siguradong magiging isang malaking motibasyon kay Bonnie ang pagtuloy ng mga pangarap ng tatay niya at magiging malaking faktor sa pagpili ng mga susunod niyang hakbang. Ngayon, ano kaya ang pinakaangkop na lugar para matupad ang mga pangarap na ito? Saan pa kundi ang barko ng mga Straw Hats? Kung gusto mong magpalaya ng mga inaapi, saan ka pa didikit kundi sa matagal mo ng idol na Warrior of Liberation, si Nika? Kung gusto mo namang makalibot sa mundo at magkaroon ng masayang adventure, saan ka pa didikit kundi sa future Pirate King? Malinaw na ang Straw Hats ang obvious na susunod na hakbang para kay Bonnie. Ngayon, kung hindi ka pa rin kumbinsido, pakinggan mo na lang iyong sinabi mismo ni Bonnie. Matagal niya na raw hinahanap si Nika. Bakit naman niya hinahanap ito? Ano yun, magpapa-autograph lang siya? Syempre, gusto niyang mapalapit dito at ma-witness kung anong klaseng tao ito. Gusto niyang maging parte ng magpapalaya nito sa mga inaapi. Ngayon, sa point of view naman ng mga Straw Hats, gugustuhin ba nila na sumali sa kanila si Bonnie? Well, obviously si Sanji payag agad dyan, pero paano naman yung iba? Pagkatapos nitong Egghead ay siguradong hahuntingin ng sobra itong si Bonnie ng world government. Una dahil umatake at nanakit siya ng isang Celestial Dragon, at hindi lang normal na Celestial Dragon kundi Gorosei pa. At pangalawa, dahil nga meron siyang kontrol ng mga pasifista. Kaya napakalaking ng threat para sa world government. Kaya kailangan niya talaga ng proteksyon mula sa isang malakas na grupo. Papayag kaya ang Straw Hats na gampanan yan? Siguro obvious naman na oo. Ilang beses na nila itong ginawa gaya na lang ng ginawa nila para kay Robin. Nature na nila yan, lalo pa sa mga taong napalapit na sa kanila. At mukhang napapalapit na nga sa kanila itong si Bonnie sa Egghead Arc. Pero bukod pa rito, hindi lang naman si Bonnie ang magmamana ng Inherited Will ni Kuma. Mamanahin na rin ito ni Luffy. Bago nga nawala yung kamalayan ni Kuma,
narealize niya na si Luffy ang bagong Nika. Alam niya na balang araw ililigtas nito ang mundo, kaya bilang huling kilos niya ay tinulungan niya ng malaki ang mga Straw Hats. Sa Sabaody Archipelago, pinaghiwalay niya sila at pinadala sa mga island na angkop sa bawat skills nila para makapag-training pa at makapagpalakas, dahil nga alam ni Kuma na hindi pa sila ready para sa New World. Isipin nyo na lang kung ano mangyayari kung pumunta sila sa New World noong mahina pa sila, ni wala man lang haki. Baka patay o ubos na sila ngayon, kaya napakalaking tulong itong ginawa ni Kuma. Para bang sinasabi ni Kuma na hindi na ako makakatulong sa ibang tao pero tutulungan ko na lang si Nika para siya na lang ang tumulong sa kanila pagdating ng panahon. So, bago siya nawalan ng malay, nag-iwan nga si Kuma ng dalawang legacy, si Luffy at si Bonnie. Kaya nagme-make sense lang nga na magsama itong dalawang ito para tapusin ang mga pangarap ni Kuma. Bilang isang anak ng Celestial Dragon, napakaganda ng simbolismo na si Bonnie ay may sakit na Sapphire Scales. Ito nga kasi ay isang karamdaman na nagbibigay sa iyo ng masamang reaksyon laban sa araw. Masikatan ka lang ng araw, pwede mo na itong ikamatay. At sino ba ang pinakasimbolo ng araw? Di si Sun God Nika, ang mortal na kaaway ng mga Celestial Dragons. Kaya nga nagme-make sense nung una na bilang isang Celestial Dragon, allergic si Bonnie sa araw. Pero dahil sa mga aksyon ni Kuma, nagamot nga ang karamdaman niya at pwede na siyang lumapit at magtampisaw sa araw ng kahit gaano pa katagal. Napakaganda at lalim ng simbolismong ito. Para bang sinasabi ni Oda na kung hindi dahil kay Kuma, naging normal na Celestial Dragon itong si Bonnie at malamang ay hindi mapapalapit kay Luffy. Kaya nga sayang naman ang paggaling ni Bonnie sa Sapphire Scales kung hindi niya aabusuhin ang pagtatampisaw sa araw. Kaya nga didikit siya kay Sun God Nika at sasali sa Straw Hats. Bago tayo tumuloy, huwag mo munang kalimutang mag-subscribe sa channel kung mahilig ka sa mga ganitong klaseng analysis at iba pang One Piece content. So ayun, napakadami na nga ang ebidensya at senyas na magiging Straw Hat na itong si Bonnie. Pero baka meron sa inyong magsasabi na baka pinapaasa na naman tayo ni Oda. Ilang beses na nga kasi tayong nilinlang tungkol sa mga tauhan na dapat sasali na sa Straw Hats pero hindi naman natuloy. Pero papatunayan ko nga na hindi ganito ang mangyayari kay Bonnie. Ang pinakaunang patunay ay yung mga nakaraang tauhan na muntik nang sumali ay may malalaking responsibilidad na hindi nila pwedeng iwanan. Si Carrot nga ay isa sa mga prominente at pinagkakatiwalaang miyembro ng mga Minks. Napaka-importante niya sa komunidad nila. Kaya nga noong nag-retire yung dalawa nilang leader, si Carrot talaga ang pinakakarapat-dapat na pumalit at mamuno sa ibang Minks. Ganoon din si Yamato. Kahit na napakalupit ni Kaido, meron siyang ginampanan na importanteng papel at ito nga ay ang pagprotekta niya sa Wano. Noong nasa Wano si Kaido, hindi sila ginalaw ng mga Marines at iba pang masasamang loob. Noong nawala na siya, kita naman natin kung paanong lumakas agad ang kumpiyansa ng mga Marines at pinasok agad sila. Kailangan talagang may maiwan para gampanan iyong papel na pinunan ni Kaido dati at ito nga ay minana ni Yamato. Walang ganitong problema si Bonnie. Pagkatapos ng Egghead Arc, saan kaya siya pupunta? Hindi naman siya pwedeng maiwan sa Egghead dahil sisirain na ito ng mga Marines. Wala na rin siyang crew members dahil mag-isa na nga lang siya simula pa lang ng time skip. Lilibot na lang ba siya na mag-isa? Saan pa ba siya pwedeng pumunta na hindi siya maabot ng world government? Syempre, sa Straw Hats. Ngayon, kung sasali talaga si Bonnie sa Straw Hats, ano kaya ang role niya? Lahat nga ng Straw Hats ay may designated role katulad ng Cook, Doctor, Navigator, Helmsman at iba pa. So ano kaya yung kay Bonnie? Para sagutin yan, tingnan natin kung ano ang nangyari sa isa pang anak ng Celestial Dragon. Pagkatapos ng God Valley, isang anak ng Celestial Dragon ang kinupkup ng isang maalamat na pirata na later on ay naging Pirate King. Ang batang ito ay si Red-Haired Shanks at ang kumupkup sa kanya ay walang iba kundi si Pirate King Goldie Roger. Sa tingin ko, isa nga yung parallel na mangyayari kay Bonnie. Kagaya ni Shanks, isa rin siyang Celestial Dragon at kagaya ni Roger, si Luffy rin ay isang piratang miyembro ng D-Family at future Pirate King. Mismong iyong mataas na pagtingin ni Shanks kay Roger ay kahawig rin ng mataas na tingin ni Bonnie kay Nika, to the point na ginagaya nila parehas iyong mga captain nila. Pati yung mga finishing move ng mga captain nila ay kinokopya nila, yung Divine Departure ni Roger at ang Gomu Gomu ni Luffy. Base dito, kaparehas ni Shanks sa magiging posisyon ni Bonnie, isang cabin girl o apprentice. Parehas silang bata na pinoprotektahan ng captain nila dahil wala na silang ibang mapuntahan. So ano, kumbinsido ka ba na magiging Straw Hat na ito si Bonnie? O hindi na naman ito matutuloy katulad na nangyari kay Yamato? Kung hindi ka kumbinsido, ano kaya ang mangyayari kay Bonnie pagkatapos ng Egghead Island? Ilapag mo na lang yan sa comment section natin. Kung interested ka sa mga ganitong klase ng analysis at iba pang content tungkol sa One Piece, huwag mong kalimutang mag-like ng video na ito at mag-subscribe sa ating channel.